Isama pa ang kulay ng damit ko na green at blue. Siguradong iisipin ng mga ito na kung saan bundok ako nang galing. Napangisi tuloy ako ng palihim. Pagdating sa trabaho ko ay doon ako magbibihis ng uniform ko. Tumigil ang jeep kaya nagmamadali akong bumaba. Narinig ko pa nga ang usap-usapan ng mga ito. Saan bundok kaya galing ang babaeng iyon? Ang pangit-pangit na nga tapos ang baduy pa ng suot. Rinig kong wika ng mga pasahero. Napangisi ako. Siguro naman hindi na talaga ako makikilala ni Crayola nito kung ganitong ayos ko. Kaya kampanteng pumasok ako ng mall. Halos nakatingin sa akin ang mga katrabaho ko. Nakita kong kaibigan kong si Faith na nakatingin din sa akin kaya lumapit ako rito at ngumiti. Hi Faith! Pagbati ko rito. Nakita ko sa mukha nito ang pagkagulat at pagtataka kaya lumampas na lamang ako rito upang magpalit ng damit. Nang makapagpalit na ako ng damit ay agad akong lumabas pero hindi ko inalis ang malaking salamin na suot ko sa aking mga mata. Aubrey! Pagtawag sa akin ni Faith nang makita ko sa pwesto ko. Tumingin din ito sa aking mukha na nakakunot ang noo. Umamin ka nga sa akin, Aubrey. Ikaw ba mukhang weird na babaeng bumati sa akin kanina lamang? Tanong nito sa akin na nakataas ang kilay. Ngumisi lamang ako rito. Oh my gosh, Aubrey! Nakaya mo magsuot ng ganoon sa labas ng bahay? Palatak na tanong nito sa akin. Yes, dahil hinahanting ako ni Crayola. Sagot ko rito. Umiling muna ito bago muling nagsalita. Galingan mo magtago, Aubrey, dahil hindi basta-bastang tao ang iyong kinakalaban. Saan dito sa akin? What do you mean, Faith? Napag-alaman ko na isa pala siyang Mafia Lord. Sagot nito sa akin tanong. Mafia Lord? Ano naman yun? Tanong ko dito na may pagtataka sa akin muka. Ano ka ba, Aubrey? Saan bundok ka ba galing? Alam mo bang delikado ang isang Mafia Lord dahil pumapatay sila ng mga tao? Madali lamang sa kanilang pumatay dahil mapera sila. Si Austin Gray, isang Mafia Lord at ayon sa akin nalaman, sa tatlong Mafia Lord ay ito ang may pinakamasamang ugali. Kaya mag-iingat ka, Aubrey. Baka magulat na lamang ako isang araw ay isa ka ng malamig na bangkay. Pahayag nito sa akin. Bigla naman akong kinabahan sa mga ipinahayag ni Faith tungkol kay Crayola. Peste, ngayon ako nagsisisi kung bakit nag-comment pa ako sa page na iyon. Paano nga kung ipapatay ako ni Crayola? Kaya ipinapahanap ako nito. Paano na maganda at sexy kong katawan? Magiging pagkain na lamang ng mga uod? Aubrey, may dapat ka pang malaman. Biglang sabi sa akin ni Faith. Kaya kumunot ang noo ko na tumingin dito. Ano yun, Faith? Tanong ko. Tumingin dito sa akin na malungkot ang mga mata. Si Austin Gray, ang may-ari ng mall na ito. Pahayag ng kaibigan ko. Napanganga ako sa aking nalaman. Oh my gosh, hindi. Bulong ko sa aking isipan. Baka alam na rin ni Mr. Gray na dito ka nagtatrabaho, Aubrey. Wika nito sa akin. Kaya agad na tumingin ako sa labas ng mall at nakita ko ang mga tauhan ni Crayola na papasok ng gusali. Faith, nandiyan na sila. Kabadong bulong ko rito. Bilisan mo, Aubrey. Umalis ka na sa lugar na ito. Pagtataboy ni Faith sa akin. Nagmamadali akong umalis sa harap ni Faith. Kukunin ko muna ang mga gamit ko sa locker room at mabilis ko rin kinuha ang isang short para suotin ito. Mas mapapabilis ang takbo ko kung naka-short lamang ako. Lumabas na ako ng locker room at humalo sa mga tao dito sa loob ng mall. Nakalabas ako ng mall at mabilis na tumakbo. Bigla ako nagulat sa tatlong sasakyang humarang sa daraanan ko kaya napaurong ako. Bumaling ako sa likuran ng kotse at nakita ko ang 6 na lalaking nagsisibaba roon. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Crayola. Madilim ang mukha nitong nakatingin sa akin. Hindi ako pwedeng magpahuli sa mga ito kaya mabilis akong tumakbo sa kaliwa. Kaso maliksi ang 6 na lalaki dahil naharangan agad nila ang dadaanan ko. Mabilis kong itinaas ang mga paa ko sabay sipa ng malakas sa mga ito. Mabuti na lamang at tinuruan ako ni Papa kung papaano protektahan ang sarili. Agad ding umigkas ang kamao ko upang suntukin ang mga ito. Nakita ko na patumba ko ang 6 na tauhan ni Crayola. Kaya tumingin ako kay Crayola at nakita kong nakangisi ito sa akin. Mabilis ako lumapit dito at mabilis ko itinaas ang paa ko upang sipain ito sa muka. Kaya lang ay nahawakan nito ang paa ko. Ang kinalabasan tuloy ay nakataas ito dahil hindi ito binibitawan ng binatang mafia. Napansin ko rin ang pag-iling nito, sabay ngisi na para bang may binabalak o nakikita. Peste, dahil ngayon ko lamang naalalang pwede akong masalipan dahil susuot kong short. Very nice view. Nakangising wika na lalaki habang nakatingin ito sa short ko. Alam kong kitang-kita ang singit ko o ang panty ko. Bastos!
Sigaw ko pero nagulat ako nang ibaba nito ang paa ko at mabilis itong nakalapit sa likuran ko at inilagay ang dalawang kamay ko sa likod. Ramdam ko ang mainit na hininga nito sa bato ko. Nakakaakit ang iyong amoy, babae. Bulong nito. Nagtaasa ng mga balahibo ko sa batok. Dama ko ring bumababa ang isang kamay nito patungo sa bewang ko at lahat ng madaanan ng kamay nito ay marahang pinipisil. Napanganga ako nang bumaba pa ang isang kamay nito patungo sa pang-upo ko at mariin itong pinisil. Nice spot, ha? Muling-bulong nito sa akin. Bitiwan mo ako! Bastos ka! Sigaw ko sa lalaking mafia lord. Nagpumiglas ako dahil patuloy pa rin itong hinahawakan ng puwet ko. Hindi ako makaalis sa pagkakahawak nito. Ramdam kong mayroong matigas na bagay ang tumutusok sa pang-upo ko. Lalong hindi ako makagalaw. Saka hindi ako tanga upang hindi ko malaman kung ano ang bagay na iyon. Mukhang nagugustuhan ka ng aking alaga. Bulong nito. Mariin din itong kinagat ang aking leeg. Alam kong mamumula iyon. Let's go! Sigaw ni Crayola sa mga tauhan nito. Hindi na ako pinakawalan nito. Maigpit pa rin ang pagkakahawak nito sa akin kahit na nampapalapit na kami sa kotse nito. Get in the car now. Utos nito sa akin. Teka lang muna. Awat ko rito dahil pinipilit ako ipasok sa loob ng kotse nito. Kaya masamang tingin ang ibinigay nito sa akin. Mister, wala akong kasalanan sa'yo. Bakit hinuhuli mo ako? Bulalas ko sa lalaki. At tumarap pa ako dito kaya halos magdikit na ang mga katawan namin. Bigla na naman akong kinabahan. Are you sure na wala kang kasalanan sa akin, babae? Tanong nito. Yes, wala akong kasalanan sa'yo. Hindi ako nag-comment noon. Meron nagbukas ng account ko sa Facebook. Palusot ko sa binata. Sana lang ay maniwala ito. Bakit ka tumatakbo kung wala kang kasalanan sa akin? Galit na tanong nito. Kasi nahanting mo ako. Tapos magbibigay ka pa ng 1 milyon kung sino man ang makakita sa akin. Galit na bulalas ko. Meron kang kasalanan, woman. Dahil kung wala kang kasalanan, hindi ka magtatago, di ba? Nito. Nagulat ako nang humawak ang kamay nito sa bewang ko. Pababa sa harap ng short kaya nagpumiglas ako ngunit mahigpit akong nahawakan. Naramdaman kong meron itong kinukuha sa bulsa ng short ko pero hindi pa nakontento ang bastos na lalaki. Bumaba ang isang kamay nito sa hita ko at marahang pinisil iyon. Bitiwan mo ako, Crayola! Hiyaw ko rito. Tumigil ito sa ginagawang pagpisil sa hita ko at pagkatapos ay nagsalubong ang mga kilay nito na tumingin sa akin. Crayola? Nagtatakang tanong nito sa akin. Sino po ba? Di ikaw, Mr. Crayola. Asik ko dito. Napatingin ako sa hawak nito at nakita ko lang naman ang cellphone ko na hawak ni Crayola. Bakit kinuha mo cellphone ko? Ibigay mo nga yun sa akin. Sagaw ko sa binata. Pumasok ka na sa loob ng kotse ngayon din. Habang may pagtitimpi pa ako sa iyo, woman. Galit na wika nito. Wala akong magawa nang sapilitan ako ipinasok sa loob ng kotse nito. Sumunod din naman ito pero nakatingin sa cellphone ko. Ano kayang tinitingnan nito sa phone ko? Aagawin ko na sana ang phone nang bigla nitong ilayo sa akin at nakita ko na lamang na inilagay nito sa bulsa ng pants nito. Ibigay mo sa akin ang cellphone ko, Crayola. Wika ko dito. Kunin mo sa bulsa ko. Saan dito sa akin? At nakita ko nakapikit na ito. Mamaya ko na siguro kukunin ang phone ko kapag natulog na ito. Nang alam kong tulog na nga ito ay dahan-dahan nang lumapit ako rito upang kunin sa bulsa ng pants nito ang cellphone ko. Todo dasal pa nga ako na sana'y hindi ito magising. Napangiti ako nang maabot ko na ang cellphone ko. Ngunit nang ilalabas ko na sana ang kamay ko mula sa bulsa ng pants nito ay may humawak sa pulsuhan ko kaya na-stuck ang kamay ko sa loob ng pants nito. What are you doing, woman? Tanong nito. Kinukuha ko lamang ang cellphone ko. Nautal kong sagot. Inaabala mong tulog ko. Ibigay mo na lang cellphone ko. Wika ko pa. Lord, meron po sumusunod sa atin. Biglang wika ng driver nito. Wala akong narinig na salita kay Crayola, pero naglabas ito ng baril. Kaya mabilis ko din na naalis ang kamay ko sa bulsa ng pants nito. Maganda ka, Jess. Wika ni Crayola sa tauhan nito. At ikaw, babae, ay tumungo lang. Kung gusto mo pang mabuhay lalo at hindi pa kita natitikman. Tahasang wika nito sa akin. Diyos ko, napakabastos magsalita na lalaking ito. Delikado yata ako sa mafia lord na ito. Kailangan ko makatakas dito. Baka laspagin lang ang katawan ko dito. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ko. Tinabunan ko lang ang tenga ko dahil nabibingya ako sa mga putukan ng baril.
Nakahinga lang ako nang wala na akong narinig na putok ng baril. Siguro patay ng lahat ang kalaban ni Austin. Tumingin ako kay Crayola na busy sa paglalagay ng bala sa baril nito. Mr. Crayola, baka naman pwedeng pakulan mo na lang ako. Pakiusap ko sa lalaki. Bigla itong lumingon sa akin. Nagulat ako na itutok nito sa akin ang baril na hawak. Namutla ako at hindi makagalaw. Nakita kong kakalabitin na nito ang gatilyo ng baril kaya pumikit na lang ako ng mga mata. Siguro nga'y katapusan ko na. Ayos lang, makakasama ko na ang parents ko sa langit. Pumutok ang baril at hinihintay ko na lang na tumama ito sa katawan ko pero wala akong naramdamang sakit. Nagmulat ako ng mata at nakita kong umuusok pang hawak na baril ni Crayola. Tumingin ako sa likuran ko at nakita kong butas ang bintana ng sasakyan nito. Napanganga ako nang makita ko sa lalaking nagpapagulong-gulong sa kalsada. So, ito pala ang binaril ni Crayola. Diyos ko, akala ko talaga'y katapusan ko na. Pumikit ako ng mga mata ko. Kailangan kong makatakas kay Crayola. Mahirap kapag ito ang kasama. Parang lagi nasa hukay ang isang pa ako. Kinagat ko ang ibabang labi ko habang nag-iisip ng gagawin. Tom! Narinig ko ang mura ni Crayola. Bigla ako nagmulat ng mga mata at tumingin dito ng may pagtataka. Inaakit mo ba ako? Asik na tanong nito sa akin. Ha? Nagulat ako sa tanong nito. Bakit ko naman ito aakitin? Baliw yata ang lalaking ito. Close your mouth, woman! Asar na sabi nito sa akin. Bigla kong itinikom ang bibig ko. Ano bang problema mo? Asik ko rito. Hindi ito nagsalita sa tanong ko. Nakita ko nakapikit na muli ang mata nito at mukhang malaki ang problema ng lalaki. Anong driver? Pwedeng pakitigil ng kotse? Gusto ko nang bumaba. Ayoko pang mamatay na maaga. Gusto ko pang makapag-asawa. Pakiusap ko sa driver. Subukan mong bumaba. Baka gusto mo dito palang igasain na kita. Pagbabanta niya sa akin. Tumingin ako kay Crayola pero nakapikit pa rin ang mata nito. Sapakin ko kaya ito nang makaganti man lang ako. Tumingin din ako sa driver at nakita ko umiiling lang ito. Parang gusto ko maglupasay ngayon. Makatakas lang ako dito. Isusubok kita sa pulis. Kidnap itong ginawa mo sa akin. Wala naman akong ginawa sa iyong kasalanan. Galit na ani ko rito. Kaso parang nakikipag-usap lamang ako sa bato. Wala man lang itong kagalaw-galaw. Crayola, naririnig mo ba ako? Hiyaw ko sa lalaki. Tom, you're so noise. Asar na sabi ni Crayola sa akin. Nagmulat ng mata at masamang tingin ang binigay nito sa akin. Mag-iingi talaga ako kung hindi mo ako papakawalan. Asig ko rito. Nakita ko naglabas ito ng panyo at mabilis na lumapit sa akin. Anong gagawin mo? Tanong ko rito. Ang liit-liit mo babae parang ingi-ingi mo. Asam na sabi nito sa akin. Kahit magpumiglas ako hindi ko kaya ang lakas nito. Walang kahirap-hirap na nailagay ang panyo sa bibig ko. Aalisin ko sana ang panyo kaso mabilis nitong nahawakan ang pulsuhan ko at nalagyan din ng tali. Masamang tingin na lang ibinigay ko rito. Hindi ako makapagsalita. Nakakainis. Tumigil ang sasakyan sa isang malapalasyong bahay. Wow, ang gandang bahay nito. Ngayon pa lang ako makakapasok sa ganitong bahay. Nakita ko rin ang mga lalaki nasa paligid na merong mga dalang baril. Lord, nandito na po tayo. Wika ng driver. Nagmulat ito ng mata at mabilis itong bumaba ng sakyan. Baba! Utos nito sa akin. Kaya masamang tingin na binigay ko rito bago ako bumaba ng sasakyan. Nakita ko nagbigay pugay ang mga tauhan nito nang makita si Crayola. Dinala ako sa isang malaking kwarto. Inalis lang nito ang panyo sa bibig ko at tali sa pulsuhan. Nagmamadali naman itong lumabas. Humiga ako sa kama kaso hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising akong merong kumakatok sa pinto ng kwarto ko. Tumayo ako upang buksan ito. Nakita ko isang magandang babae kaso meron itong dalang baril. Hi. Bati nito sa akin. Hello po. Wika ko. Pinatatawag ka ni Lord. Wika nito. Tumango ako dito. Tawagin mo na lang akong Daisy. Pakilala nito sa akin. Aubrey. Wika ko naman. Kilala na kita, Miss Hater. Wika nitong nakangisi. Tanging sagot ko. Hanga ko sa iyo, miss. Dahil bukod tangi ikaw lang, ang nanlait kay Lord. Wika nito. Kung alam ko lang na ganito mangyayari sa akin, hindi na sana ako nag-comment pa sa pesting page na yun. Wika ko. Isang ngisi lang ibinigay nito sa akin pagkatapos ay pumasok kami sa isang kwarto at nakita ko nakaupo si Crayola. Meron dito mga kausap na tauhan. Tumingin siya sa akin pero masamang tingin na ibinigay ko rito.
Walang paalam na umupo ako sa sofa katabi na isang tauhan nito. Naramdaman ko lumayo ng konti ang tauhan ni Crayola kaya nagsalubong ang kilay ko nang tumingin dito. Bakit kaya lumayo ang lahat yung tauhan ni Crayola? Hindi naman ako mabaho. Babae, gusto mo bang makaalis sa poder ko? Tanong ni Crayola sa akin. Oo, gustong-gusto. Mabilis na sagot ko. Meron ako ipagagawa sa'yo. Kung magagawa mo na maayos, ay malaya ka na. Wika nito. Sige, dapat yung kaya ko lang gawin ha. Wika ko. Hindi ito nagsalita. Meron itong inabot na picture sa akin. Nakita ko ang gwapong lalaki. Tumingin ako kay Crayola. Anong gagawin ko dito? Tanong ko. Siya? Sa Alex Morales. Madali lang ang gagawin mo. Kailangan mo lang makalapit sa kanya at ilagay mo itong maliit na camera sa kanya. Pahayag nito. Ilalagay lang ba? Tanong ko dito. Yes, ilalagay mo lang. At yung iinumin niyang alak, ilalagyan mo rin itong pampatulog. Pahayag nito. Mamayang gabi natin gagawin ang plano. Ayusin mo lang para makaalis ka na dito. Pahayag ni Crayola. Okay, ako na bahala. Wika ko. Pwede na kayo lumabas. At ikaw, hater, may iwan ka dito dahil meron pa akong sasabihin sa'yo. Wika sa akin ni Crayola. Hinintay naming umalis sa mga tauhan nito. Maya-maya pa ay may ibinigay ito sa akin puting papel. Pirmahan mo ito. Utos sa akin ni Crayola. Tumingin ako sa papel na ibinigay nito. Para saan ito? Bakit kailangan ko pang pumirma? Nagtatakang tanong ko. Huwag ka na magtanong. Pumirma ka na lang. Dami pang tinatanong. Asar na sabi nito sa akin. Ayoko nga pumirma dyan. Saka malay ko ba kung para saan yan? Baka bukas-bukas na sa kulungan na ako. Tapos wala pang nakasulat sa papel kahit isang letra. Tapos papipirmahin mo ako? Hindi pa ako nababaliw, no? Tuloy-tuloy na litanya ko. Nakita ko nag-iba ang timpla ng pagbumukha nito sa aking mga tinuran. Pumirma ka na lang, babae. Ang dami mo pang satsat. Asar na wika nito. Ayoko. Asik ko rito. Pipirma ka ba o hindi? Hindi. Mabilis ko sagot sa lalaki. Tumayo ito at lumapit sa likod ko, tinawakan ng palad kung merong hawak na ballpen. Nagulat ako na sa pilitan akong pinapirma sa isang papel na kahit isa'y walang sulat. Ano ba? Itingnan mo nga ako, Crayola. Sigaw ko pero patuloy lang ito sa ginagawang pagpupumilit sa akin na pumirma ako sa papel na walang sulat. Nagulat ako nang gumapang isang kamay nito patungo sa likod ko at pumasok sa loob ng damit ko. Kaya nataranta ako at mabilis ko nang napirmahan ng papel. Galit na galit akong tumingin kay Crayola. Lantik na lalaking ito, dinaya ako at dinaan pa sa kabastusan. Pwede ka na lumabas, babae. Hindi na kita kailangan. Maganda ka para mamayang gabi. Saan nito sa akin? Itatanong ko lang, Mr. Crayola. Para saan ba ang pinapirmahan mo sa akin? Tanong ko sa lalaki. Hindi mo na kailangan malaman, babae, kung para saan ito. Pahayag nito. Hindi ko na lang ipinilit pa. Tumalikod na lang ako at naglakad papalapit sa pinto. Nakakainis. Dapat walang bisang pirma ko dahil sa pilitan akong pinapirma. Bulong ko habang naglalakad papalapit sa pinto. Hindi kita pinilit na pirmahan itong papel, babae. Ikaw ang kusang nagpirma dito. Paano mo nasabing walang bisa ito? Tanong ni Crayola. Napanganga ako nang tumingin dito. Hindi ko akalain na narinig pala nito ang bulong ko. Nakikita ko pa ang mukha nitong mapang-asar. Sumusobra na talaga ang lalaking ito. Kaya naman nagmamadali ako lumapit dito upang sapakin ito pero nahawakan nito ang kamay ko. Kaya itinaas ko ulit ang kabilang kamay ko. Baka sakaling masapa ko na ito. Kaso mabilis ito dahil nahawakan muli ang kamay ko. Itinaas ko ang paa ko upang masipa ito kaya lang talagang mabilis gumalaw si Crayola. Dahil naipit ng mga hita nito ang paa ko. Hindi tuloy ako makagalaw. Bitiwan mo ako, Crayola! Hiyaw ko rito. Nakita kong umiling-iling ito. Marami ka pang kakainin bigas bago mo ako masapak, babae. Wika nito sa akin. 2 pulusuhan ko ang hawak na isang kamay lang nito. Sa bagay, sa laki ng palad nito, ikumpara naman sa liit kong babae. Hinawakan nito ang pangako. Nakita ko rin na naglalakbay ang mga mata nito sa mukha ko, pababa sa leeg ko at tumigil sa dibdib ko. Hindi naman sa pagmamayabang. Kahit papaano meron akong dibdib kahit nasabihing maliit lang akong babae. Sexy rin naman ako. Nagulat ako nang bitawan nito ang pangako at dumausdos ang kamay nito sa bawang ko, patungo sa matambo kong puwet. Maganda ka rin naman pala. And nice to touch your softness. Hindi na ako lugi sa'yo. Sabi pa ng baliw na lalaki. Lalong lumaki ang mata ko nang tumaas ang kamay nito patungo sa bottom ng suot kong damit.
Anong ginagawa mo? Tanong ko sa lalaki. Tinitingnan ko lang kung tunay ang nasa loob ng damit na iyan. Tahasang wika nito. Nababaliw ka na ba? Itigil mo yan, Crayola. Hiyaw ko rito dahil naalis na ang unang button ng damit ko. Walang masama sa gagawin ko. Saka titingnan ko lang naman kung tunay nga ba. Baliw na wika nito. Ang bastos mo. Sinabi lang itigil mo. Hiyaw ko dahil 2 button na ang naalis sa damit ko. Nagpumiglas ako sa pagkakahawak nito. Hindi ako tanga na basta lang ipapakita dito ang boobs ko. Kahit isa nga, wala pang nakakakita sa dibdib ko tapos sasabihin ng abnoy na lalaking ito wala daw masama. Mabilis kong inilapit ang bibig ko sa malapad nitong dibdib sabay kagat ko ng mariin doon. Tomat! Sigaw ni Crayola. Nakawala ako sa pagkakahawak nito. Nakita ko ang galit sa mukha nito nang tumingin sa akin. Vampire ka ba? Tanong ni Crayola sa akin. Yes, nagiging vampire ako kapag binabastos ako. Wika ko. O talaga? Sige nga, tingnan natin kung magiging vampire ka pa sa gagawin ko sa'yo. Wika nito sa akin. Mabilis nitong kinuha ang packaging tape at nagmamadaling lumapit sa akin. Pero hindi ako magpapahuli rito kaya mabilis akong tumakbo palabas ng silid nito. Hingal na hingal ako na makarating sa tinutuluyan kong silid. Hindi ako makapaniwala na ganoong kabastos ang isang Austin Gray. Humiga na lang ako sa kama. Kailangan ko matulog dahil merong ipagagawa sa akin si Crayola mamayang gabi. Sana'y magawa ko ng maayos nang makaalis na ako sa lugar na ito. Lumipas ang mahabang oras, nagmulat ako ng mga mata. Nakita kong madilim na sa labas ng bahay. Bumukas ang pinto at pumasok si Crayola kaya mabilis akong bumangon. Anong kailangan mo? Tanong ko sa lalaki. Bumaba ka na, nang makakain ka na at nang makaalis na tayo. Wika nito. Sige, susunod na ako. Saan ko? Tumingin dito sa akin na nakakunot ang noo. Ayaw mo bang sumabay sa akin? Tanong nito. Ay, susunod na lang ako sa iyo, Crayola. Mauna ka na. Anas ko. Bakit susunod ka pa kung pwede ka namang sumabay sa akin, babae? Wika nito. Diyos ko po, tatanda ka agad ako sa lalaking ito. Oh, ito na nga. Sabay na tayo. Tara. Sabay hila ko sa kamay nito papalabas ng silid ko. Nagpahila naman si Crayola. Akala ko ba sabay kami? Bakit nagpapahila ito? Nakita ko ang mga tauhan ni Crayola. Napansin kong nagpipigil ang mga itong ngumiti, lalo na si Daisy. Tumigil muna ako sa harap ng mga ito at tumaas ang gilay na tumingin sa kanila. Kung ako sa inyo, ilabas niyo pinipigilan yung tawa. Mahirap ang ganyan. Baka bumaho at maging utot. Wika ako sa mga ito. Lalong kumunot ang noo ko nang tumalikod ang mga ito at umalis sa harap namin. Umiling na lang akong sinusundan ng tingin ng mga ito. Halika na, Crayola. Kakain na tayo. Saan ko sabay hawak ulit sa kamay nito at hinila papunta sa kusina. Pansin ko lang bakit kaya walang kaimik-imik ang lalaking ito. Wow, ang daming pagkain na nakahain sa pagkainan. Parang bigla akong ginutom. Magkatabi kami ng upuan ni Crayola. Muli akong tumingin sa mga putahe na nakahain. Alin kayong uunahin kong kainin? Walang pakialam na nagsandok ako ng kanin at 3 putahe ang inilagay ko sa aking plato. Kaya mo bang ubusin ang lahat ng iyan? Tanong ni Crayola. Mukhang natauhan na yata ito. Bigla akong tumingin dito at tumingin din ako sa plato kung halos mapuno na ng pagkain. Hindi ko akalain na salit mo babae. Ang lakas mong kumain. Wika nito. Sumama ang tingin ko rito. Hoy, Crayola, wala kang pake kung malakas akong kumain. Kasi nagugutom ako. Saka pwede kumain ka na lang. Asar na wika ko. Mag-uumpisa na sana akong kumain nang makita kong hindi pa rin kumukuha ng pagkain si Crayola. Umiling na lang ako nang ibaba kong muli ang hawak kong kutsara. Oh, kumain ka na, Crayola. Ang tanda-tanda mo na hindi ka marunong magsandok. Siguro naman kaya mo nang kumain mag-isa, no? Wika ako dito. Nalagyan ko kasi ito ng pagkain sa plato nito. Aba, himala dahil wala akong narinig na kahit anong salita rito. Nakita ko nag-uumpisa na rin itong kumain. Kaya kumain na rin ako. Susulitin ko na ang kumain habang masasarap pa ang nakahain na pagkain. Dahil pag bumalik akong muli sa bahay ko, ay magtitiis na naman ako sa sardinas at cup noodles. Pagkatapos kumain ay agad na itong nagaya. At sinabi rin na si Daisy na mag-aasikaso sa akin, pati na rin sa mga susuotin ko. Kaya naman nagmadali akong naligo dahil sabi ni Daisy ay kailangan naming umalis ng 8:00 ng gabi. Nakita ko ang mga susuotin ko sa ibabaw ng kama. Wow, isang mini dress na kulay black. Mabilis ko itong sinuot at parang isunukat sa akin. Lumapit ako sa malaking salamin upang tingnan ang sarili ko. Bagay pala sa akin ang kulay black na dress. Litaw na litaw ang kulay ko.
Hanggang hita ko lang ang dress kaya nakikita ang mapuputi kong legs. Tumalikod ako upang tingnan ang pang-upo ko. Lalo ko naging sexy. Dahil kahit papaano ay matambok ang puwet ko. Naglagay lang ako ng konting lipstick at face powder. Hindi ko naman kailangan magpakaayos ng sobra. Itinaas ko lang ang buhok ko at nag-iwan lang ako ng konting hibla ng buhok sa gilid. Nagsusuot ako ng sandals nang pumasok sa Daisy. Miss Hater, ready ka na ba? Tanong nito sa akin. Hater talaga ha? React ko dito. Tumawa lang ito sa akin. Ang sexy mo dyan sa suot mo, Miss Hater. Kakaingit ka naman dahil meron kang hinaharap na pwedeng ipagmalaki. May dating din ang pang-upo mo. Saan dito sa akin? Umiling na lang ako sa mga sinabi nito. Hindi nito kailangan mainggit dahil meron din itong taglay na ganda. Sana'y magawa ko na maayos ito ipinag-uutos sa akin ni Crayola. Nang makabalik na sa normal ang buhay ko. Wika ko kay Daisy. Depende po yan, miss. Kung wala naman sa iyong pinapirmahan sa Lord, magiging normal na ulit ang buhay mo. Wika nito. Bigla ko napatingin dito. What do you mean, Daisy? Tanong ko. Pag may natipuhang babae ang isang mafia lord, meron siyang ibinibigay na papel na walang sulat at kailangang pirmahan iyon ng babaeng natitipuhan nila dahil naghahanap talaga ang isang mafia lord ng magiging asawa. Dahil oras na makapag-asawa ang isang mafia lord, wala nang pwedeng umagaw sa pagiging mafia lord niya. Mahabang pahayag ni Daisy. Hindi ako makaimik sa mga sinabi nito. Naalala ko merong pinapirmahan sa akin papel na walang kahit na anong sulat si Crayola. Miss Hater, meron bang pinapirmahan sa iyo si Lord? Tanong nito. Ha? Wala. Wala, Daisy. Hindi naman ako papatulan ni Crayola. Tangging mamamatay na wika ko. Are you sure, Miss Hater, na walang pinapirmahan sa iyo si Lord? Tanong ulit nito. Oo nga, wala. At kung sakaling meron man na papipirmahan, hindi ako pipirma. Wika ako dito. Diyos ko, huwag sana akong tamaan ng kidlat dahil nagsinungaling ako. Wala ka naman po magagawa, Miss Hater, dahil gagawa ng paraan ng isang mafia lord upang makapirma ka. Pahayag nito. Sus, kalukuhan. Dahil oras na makaalis ako rito, hindi na ako magpapakita kay Crayola. Hindi na lang ako nagsalita. Miss Hater, kailangan na nating umalis. Tumango ako rito at sumunod para lumabas sa silida. Nakita ko si Crayola na nakikipag-usap sa mga tauhan nito. Lord, ready na po si Miss Hater. Wika ni Daisy. Lumingon ang mga ito sa amin. Nakita ko nagdilim ang mukha nito. Kailangan bang ganyan kaliit ang suot niya? Tanong ni Crayola. Yes po, Lord. Dahil mahilig sa maganda at sexy si Alex Morales. Sagot ni Daisy. Hindi nagsalita si Crayola pero hindi pa rin maipinta ang mukha nito. Lumabas na kayo. Ako nang bahalang magbigay ng mga gagamitin niya. Wika ni Austin sa mga tauhan nito. Lumapit ito sa akin at merong inilagay sa akin tenga. Lahat ng sasabihin ko sa'yo, dito mo maririnig. At itong necklace, meron itong camera. Dito namin malalaman kung ano nangyayari sa loob ng restaurant. Wika nito. Nakita kong meron pa itong kinuha. Ito, magagamit mo ito oras na magkagipitan. Saan nito at pinakita sa akin ang minigun. Pero nagulat ako nang lumuhod ito sa harap ko. Hey, anong ginagawa mo? Tanong ko. Ilalagay ko lang itong gun sa loob ng hita mo. Sagot nito. Teka lang, Mr. Gray. Ako na maglalagay. Kaya ko na yan. Awat ko sa lalaki. Ako na. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisilipan. Hindi ka ang tipo kong babae. Tahas ang wika nito. Sipain ko kaya itong mayabang na lalaking ito. Maya-maya pa'y naramdaman kong inililis nito ang dress kong suot upang ilagay ang minigun sa gilid ng legs ko. Pumikit na lang ako dahil parang nanlalambot ang mga tuhod ko, lalo na at sumasayad ang mga daliri ni Crayola sa hita ko. Nakahinga ako ng maluwag na matapos nang ikabit ni Crayola ang baril sa gilid ng hita ko. Tumingin ako rito. Nagulat pa nga ako nang makita ko ang pawis sa noon nito. Let's go. Wika nito at nagmamadaling lumabas ang baliw na lalaki. Ano kayang problema noon? Kinakabahan ako habang papunta kami sa restaurant kung saan nandoon si Alex Morales. Tumigil ang sinasakyan namin ni Crayola. Miss Hater, ilalagay mo lang itong tracking device at kung magagawa mo, ay lagyan mo rin ng gamot ang inumin ni Morales. Kung sakaling magawa mo ay pinag-uutos ni Lord, pwede ka nang lumabas sa restaurant at bumalik dito. Dahil delikado na sa loob. Pahayag ni Daisy. Sige, ako nang bahala. Ani ko at tumingin ako kay Crayola na busy sa laptop nito.
Naka-reserve na po ang table niyo sa loob ng restaurant. Sasabihin niyo lang ang code na hater. Wika ni Daisy. Anong code ang sasabihin ko? Tanong ko. Sabihin lang po ninyo na hater. Saan dito? Kaya biglang sumama ang tingin ko kay Daisy. Miss Hater, susunod ko lang po ang utos ni Lord. Saan dito? Kaya naman masamang tingin ay binigay ko sa lalaki bago nagsalita. Okay, sagot ko. Miss Hater, pwede na kayong lumabas. Alam kong mapapansin ka agad ni Alex Morales. Ang kailangan mo lang gawin ay makalapit ka sa kanya. Wika ni Daisy. Sige. Anas ko at bumaba na ng kotse ni Crayola. Paalis na sana ako nang tawagin ako na Crayola. Hater, kung may problema, lumabas ka agad ng restaurant. Wika nito sa akin. Kaya tumango ako rito. Nakita ko nakangisi sa akin si Daisy at parang nang-aasar ang lokang babae. Pumasok ako sa loob ng restaurant. Sinalubong ka agad ako ng waiter. Hater, wika ko lang dito at ngumiti ito sa akin. Sinamahan ako sa table na nakalaan sa akin. Tinanong ang order ko. Kailangan ko ng alak. Pampalakas ng loob. Bigyan mo ko ng wine. Wika ko sa waiter. Sige ma'am. Tugon ito. Hindi kita pinapunta dyan sa loob ng restaurant upang maglasing babae. Wika ni Crayola. Nagulat pa nga ako na magsalita ito. Naalala kong meron nga pala itong inilagay sa akin tenga para marinig nito ang mga pinag-uusapan dito sa loob ng restaurant. Konti lang. May hina akong bulong. Nakita ko ang waiter na papalapit sa akin at may dala na isang bote ng wine. Thank you. Nakangiti kong wika. You're welcome po, ma'am. Matamis itong ngumiti sa akin. Maganda ka na, hater. Papasok na si Alex sa loob ng restaurant. Huwag ka na mapakyut sa waiter na kausap mo. Hindi kayo bagay. Tahasang sabi ni Crayola. Lantik ka, Crayola. Panira ka ng moment. Sayang, ang gwapo pa naman ng waiter.